Maminaman sa iyo po ang banal na kasulatan na kanina po kapatid, tayo po ay nakapakinig na po ng salita ng Diyos. Yun po ay Bible study, mga minamahal. Atin pong inihimay-himay verse by verse kapatid ang mga salita ng Panginoon upang ma-explain po sa inyo ng maigi ang tunay na gospel o ebanghelyo. Praise God. Dahil po naman ang dami na po kapatid na nangangaral ng salita ng Diyos, pero kapatid hindi po naintindihan yung tunay na gospel ng Panginoon. Sila po ay nangangaral kapatid na sa kanila pong paglilingkod sa Diyos, kaya sila naglilingkod sa Diyos upang sila ay magtamo ng kaligtasan. Kung tayo po pala daw kapatid ang gagawa ng ating kaligtasan, kung pwede pala natin gawin na ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan, bakit ang tanong ay ganito? Bakit nagkatawang tao pa ang Panginoon upang tayo iligtas? Amen. So, ibig sabihin kapatid, hindi po natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili. Kaya yung napag-aralan po natin, yun po ang gospel. Amen. Kaya sabi po ni Pablo, "For I am not ashamed in the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Romans chapter 1 verse 16 kapatid. Pero minamahal, sabi po ng Biblia, kaya po tayo palagi nakikinig ng salita ng Diyos dahil dito po tayo kumukuha o nadagdagan ang ating pananampalataya. Amen. Kasi kung hindi tayo nakakanig ng salita ng Diyos kapatid, paano mo minamahal, hallelujah, malalaman mo ang katotohanan? Paano mo malalaman ang patungkol sa biyaya ng Diyos? Kapatid, ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, "Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Amen. Ang pananampalataya na po kapatid, ito po ay nakukuha sa pakikinig, at may kasunod pa yun, at pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, paulit-ulit po kapatid na papapakinggan o kinakailangan pakinggan ang mga salita ng Diyos dahil dito po natin nakukuha ang ating pananampalataya. Ito po ay nagbibigay po ng pananampalataya sa atin ay ang Diyos na buhay. Amen! At ang salita ng Diyos, ang sabi po, the Word of God, mga minamahal, ito po ang Diyos. Kaya po kapatid, the moment na binabasa mo ang salita ng Diyos, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Kaya po minamahal, kung po kayo kapatid, mga himagod sa inyong pakikinig ng mga salita ng Panginoon, dahil ito po ay napaka-halaga po. Praise God. At ito po pag-aaralan mo naman sa umagang ito, mga minamahal, ito po ay ang nangyari po kapatid kay Pablo. At sila ay sinagot ng Panginoon. Nadalangin si Pablo at siya'y sinagot ng Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 up to 10, mga minamahal, ganito po ang ating mababasa. Ating po po yung samahan kapatid sa ating po pagbabasa ng banal na kasulatan. "At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik," yung thorn sa laman, o thorn of the flesh, "ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo kong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus ako nagmamupuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Palakpakan po natin ang Panginoon. "My grace is sufficient for you." Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Dahil kung minamahal si Pablo po, siya po ay nanalangin po dahil siya po ay nagkaroon po na tinatawag na thorn of the flesh. Yung tinik, thorn, yung tinik sa kanyang laman, mga minamahal. At itong tinik na ito kapatid, marami po ang nagsasabi na ang tinik na ito ay marahil sa kanyang mga mata, dahil nagulag po ito si Pablo, nalabo kanyang mga mata. Yung iba naman po na nagsasabi, ang tinik po
Nararamdaman po ni Pablo ay marahil sumasakit ang kanyang tiyan dahil palagi siyang nag-aayuno. Yung iba naman po, kapatid na nangangaral, ang tinik na tinanggap po ni Pablo, kapatid, ang sabi po, namahal yung kanyang emotion, nasaktan ang kanyang damdamin, kapatid, dahil despite na ipinangaral niya ang tunay na ebanghelyo, kapatid, pagkatapos po nun, parang nawalang saysay ang pangangaral po ni Pablo, kaya siya nalungkot. Kaya po, minamahal, nanalangin po itong kapatid na Pablo sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, alisin mo at ilayo mo ang tinik na ito sa aking laman. Ibig sabihin, Lord, pagalingin mo ako sa aking nararamdaman ito. Pero ang pong sagot ng ating Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. My grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sufficient na sa iyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal kapatid, bakit hinayaan ng Diyos na nagkaroon na tinatawag na thorn of the flesh itong si Pablo? Mayroong layunin ng Panginoon. Mayroong pong purpose ng Diyos. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin ay mayroong layunin ang ating Panginoon. Sino po ba si Pablo, kapatid? Si Pablo, mga minamahal, tinawag ng Diyos na maging apostoles para sa mga Gentil. Si Pablo, dati siya po ay, ang pangalan niya ay Saulo, siya po mga minamahal ay persecutor po ng church. Nung siya po'y tinawag ng ating Panginoon at nangaral itong si Pablo, grabe po kapatid ang tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Nagkaroon po siya ng kapangyarihan na kanyang sa magpapatong ng kanyang kamay, mga minamahal, gumagaling ang mga pinapanalangin po niya. Si Pablo, kapatid, maging ang mga patay ay nabubuhay sa panalangin po ni Pablo. Kung ating babasahin, kapatid, para fully makonvince po kayo sa aking sinasabi, dito po sa Acts chapter 20 verses 7 up to 12, mga minamahal, noong nangangaral itong si Pablo, mayroong isang binata na nakaupo sa bintana, kapatid. Itong barandilya sa mga kay Kapampangan, may patutudya. Ito yung binata ini. Sabi na po ng Biblia, at ang unang araw ng sanlinggo nang kami mga kapisan upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita. Nagtagal ka ba din? Masyadong napahaba yung pangangaral po ni Pablo, kaya po kapatid, meron pong isang binata, ang kanyang pangalan ay Eutychus, siya po'y nahulog. At anong nangyari kapatid? Ang sabi po dito, at may maraming mga ilaw sa silid, sa itaas, sa pagkatipunan namin, at may nakaupo sa durungawan na isang binata na nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. At ano po ang nangyari? At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, dito kapatid, ang pangaral po natin, mga 40 minutes lang. Pero si Pablo kapatid, umabot po siya ng halos madaling araw sa kanyang pangangaral. At nangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog, ay nahulog buhat-buhat sa ikatlong grado o ikatlong palapag o third floor, kapatid. At siya'y binuhat na patay. Namatay itong si Eutico dahil nahulog po from third floor to ground floor, kapatid. So, of course, mamamatay ka. Ano nangyari? At nanawag si Pablo at dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. At nang siya'y makapanihig na at makamagputol-putol ang tinapay at makain na at makamagsalita sa kanilang mahaba,
hanggang sa sumikat ang araw kaya siya'y umalis. Mga minamahal, ito kapatid ang mga na-encounter po ni Pablo. Namatay itong si Eutico, pero sa kanyang panalangin kapatid, nabuhay itong binatang ito na nagngangalang Eutychus kapatid. Ano ba po kapatid ang na-encounter ni Pablo? Maging ang mga Kristiyano na pinapanalangin po ni Pablo, minsan kapatid, mahawakan lang yung panyo ni Pablo at ang iyong kanyang apron, gumagaling na ang mga tao, ang mga Kristiyano. Kung ating babasahin kapatid, para ito ay maging ebidensya sa sinasabi ko, Acts 19 verse 12, kapatid. Ano mo sabi po dito, ang minamahal? Ano ba ang mga panyo o mga tabi, yung apron, na mapadayiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Tingnan po ninyo. Napaka-powerful itong si Pablo dahil siya ay anointed. Siya po ay nilangisan ng Diyos bilang isang mangaral kapatid. At palagi siyang mga minamahal, nagkikipag-ugnayan, dumadalangin kapatid. Kaya grabe po ang anointing nitong si Apostol Pablo kapatid. At ano pa po mga minamahal? Si Pablo kapatid, siya ay dinala po ng ating Panginoon doon po sa tinatawag na langit. Nakita na po. Pero hindi po ipinagbalakihan ni Pablo. Hindi ipinagalandakan niya ni Pablo kapatid. Mga minamahal, hindi po niya ginawa yun. Kasi po kapatid, ganyan po kababa ang loob po ni Pablo. Kayo po, mga minamahal, meron po akong itatanong sa inyo. Sino na po ba ang nakakita ng langit? Magsabi, praise the Lord. Hindi ko po ninyo nakita ng langit. Hindi ba? Ako nakita ko ng langit, kapatid. Kasi po mga sa Biblia, meron po tatlong langit. Yung first heaven, second heaven, at saka yung third heaven. Yung first and second heaven, nakita ko na po yun. Ang sabi ng Biblia, kapatid, yung first heaven, yun po mga minamahal, ay hanggang doon po sa nalilipad po ng eroplano, kapatid. Yun ang tinatawag ng first heaven. Yung second heaven, yung nakikita mo yung mga stars, yung mga bituin sa langit, yung buwan, kapatid, yun po ang tinatawag na second heaven. Pero kung minamahal, yung third heaven, wala pong nakakita sa atin. Ang third heaven, ito po ay ang tirahan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ang sabi dito, kapatid? Balik tayo sa Romans chapter 12, ay sa 2 Corinthians chapter 12, yung binasa natin kanina. Mga minamahal, meron pong sinabi po ito. Ito'y pantunay rin sa sinasabi ko, na siya ay dinala na po ng ating Panginoon sa third heaven. 2 Corinthians chapter 12, verses 1 up to 5, kapatid. Dito po, o naman, ang ating pagbabasa. Kinakailangan ko'y magmapuli, bagaman ito'y hindi nararapat. Ito ko'y sabi ni Pablo, kapatid. Pwede kong ipagyabangan, pero gusto na, yak magmayabang ko. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong ng 14 na taon na parang bagang tinitwist, kapatid. Parang nagkukwento po siya. Ang sabi niya, nakikilala ko ang isang lalaki yan. Pero kapatid, ang tinutukoy niya mismo ay ang kanyang sarili. Kinukwento niya, kapatid, sa mga Korinto, itong parang isang lalaki, pero hindi nila alam, kapatid, na yun po ay siya, kapatid. Ang kanyang sarili. Maging sa katawan ay wag ko, at maging sa labas ng katawan ay wag ko,
Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit, third heaven. At nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ay wag ko, Diyos ang nakahanap, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayang na hindi nararapat salitain ng tao tungkol sa taong yaon, ako'y nagmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ko nagmamapuri. Sa kanyang kukwento, kung sa taong yun nangyari, dapat magmamapuri po siya. Pero sa kanyang sarili, ayaw niyang magmapuri, kapatid. Ibig sabihin, ayaw niyang itaas ang kanyang sarili. Ayaw niya, mga minamahal, hallelujah, dahil pagalantakan na siya'y dinalala ng ating Panginoon doon sa third heaven. At nakita na po ni Pablo, kapatid, kung ano ang itsura ng langit. Pero kapatid, sa kabila po ng mga bagay na yan, na binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, si Eutico, siya inamatay, kapatid, hallelujah, sa kanyang panyo lamang, yung kanyang apron, kapatid, nakakapagpagaling siya ng may karamdaman at siya'y dinala po ng langit. Pero sa kabila ng mga bagay na yun, kapatid, hindi nagmayabang itong si Apostol Pablo, mga minamahal. Bakit? At bakit siya binigyan ng tinig sa laman ng ating Panginoon, kapatid? Upang huwag siyang pagmayabang. Upang manatili si Pablo sa kanyang pagiging humility, pagiging humble, kapatid. Yon ang isang dahilan, kapatid. Bakit hinayaan ng Panginoon na siya po ay maging humble? Amen? Amen? Amen. Yung iba, kapatid, kasi ang daming kayabangan, mga minamahal. Maging sa mga kanilang pangangaral, kapatid, pinapangalandakan nila na sila'y nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, mga minamahal. Hallelujah. Nabasa na po ang Biblia from Genesis to Revelation ng 7 beses, kapatid. Hallelujah. Ang dami, kapatid. Yung isang pinangalandakan siya po ang appointed Son of God, kapatid. Yung iba naman, pinapangalandakan ng minamahal na sila po, kapatid, ang huling propeta ng Diyos. Mga minamahal, si Pablo nga, kapatid, ayaw niyang sabihin yun sa mga tao, kapatid, yung kanyang mga minamahal na encounter nakita sa ating Panginoon. Kasi gusto ni Pablo na siya po ay manatiling mababa, kapatid. At ang yun din ang gusto ng ating Panginoon na kinakailangan, kapatid, na si Pablo ay maging humble sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kaya siya binigyan ng tinig sa laman ng ating Panginoon upang huwag siyang magmayabang. Amen? Kasi kung hindi siya binigyan ng tinig sa laman ng ating Panginoon, marahil pwede siyang sambahin ng mga tao. Pwede siyang purihin ng mga tao. At pwede rin purihin ni Pablo ang kanyang sarili. Subalit, kapatid, hallelujah, ito'y pinahintulutan ng Diyos upang, mga minamahal, manatili ang mga paa ni Pablo doon sa lupa na hindi po lalaki ang kanyang mga ulo. Amen? At dahil po, kapatid, sa ganyan, meron pong purpose ang Panginoon. Ano po ba, kapatid? Number one, mga minamahal, ipapaliwanag po ba? Ano po ba ang tinig na ito na sinasabi ng banal na kasulatan? Ito po ay metaphor, kapatid. The term is a symbolic representation of any difficulties, challenge, or weakness and that a person faces. Ito po naman ay ating po minsan nahaharap, ito po ay ating po na-encounter, ito'y nangyayari po sa ating mga naman. Bakit tayo nagkakaroon po ng tinig? Ito po kung naman, at ang tinig na ito na sinasabi ng Biblia, minsan, physical illness. Yung magkakaroon ka ng karamdaman, mga minamahal. At doon sa magkaroon mo ng karamdaman, anong mangyayari ngayon? Hanapin mo ngayon ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tatawagin ka ngayon ng Diyos kasi nagkaroon ka ng karamdaman. Ang gawin mo naman, nagsawa ka na sa doktor, walang nangyari sa mga doktor. Ano ngayon ang gagawin mo, kapatid? Ang gagawin mo ngayon, mga minamahal, ay
Number one, mga minamahal, magkakaroon ka ng tinatawag na humility. Amen. Amen. Ang mangyayari, kapatid, lalapit ka ngayon sa Panginoon. Kaya pinahintulutan ng Diyos yung thorn of the flesh, yung tinik sa iyong laman, hallelujah, upang, kapatid, hanapin mo ang boses ng Panginoon. Kasi tinatawag po tayong lahat ng Diyos. Amen po ba? Kaya nagkaroon ka ng problema, mga minamahal, hallelujah, dahil tinatawag ka ng Diyos. Kasi mga minamahal, kung wala kang problema, hindi mo hahanapin ang Diyos. Amen po ba? Kung wala kang karamdaman, kapatid, hindi mo kailangan ang Diyos. Nakakalimutan mo ang Panginoon kasi wala kang problema at wala kang karamdaman. Pero ang lahat ng ito ay pinahintulutan ng Diyos parang tinig sa iyong laman upang ano? Ang purpose ng Panginoon upang hanapin mo ang kalooban at ang katwiran ng ating Panginoon Jesus. Ano ba si Praise Lord? At ano pa po, kapatid? Yung emotional pain. Emotional pain, kapatid. Ano pa po, kapatid? Yung relational struggles. Yung asawa mo, may problema kayo, kapatid. Si Mr. mo minamahal lang. Naghahanap pa ng iba. Nagkapalaging away, kapatid. Yun po, mga minamahal, ay mga tinig sa atin. Ito ay mga tinig, kapatid, na pinahintulutan ng Diyos at dahil pinahintulutan ng Diyos, mayroong layunin ng Diyos. Amen po ba? At ang pangapat, kapatid, yung financial hardship. Wala kang trabaho, wala kang pera, mga minamahal, wala kayong panggastos, kapatid. Nung nililigawan mo si sister, mga minamahal, ano sasabihin mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay na gugustuhin mo. Mga minamahal, nung kayo'y sumumpa, kayo ay ikinasal for better and for worse. Kayo ay mananatili, kapatid, ang inyong relasyon, mga minamahal. Pero nung dumating ang financial crisis sa iyong buhay, kapatid, wala kang trabaho, yung dating sweetness, yung dating pagmamahal na sensitivita, ito'y napalitan po, kapatid. Ano ang napalit, kapatid? Yung mga kaldero at mga plato, ito'y tumitilakon. Kasi nandun ka na. Pero hindi mo alam, kapatid, na ang bagay na yon, hallelujah, ay pinahintulutan ng Diyos upang ang kanyang layo na linisin ka. Amen po ba? Amen. Binibigyan ka ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng pagtitiis, mga minamahal. Sinusubukan ka ng Panginoon. Bakit nangyari yun, kapatid? Sa buhay mo, na dati magandang trabaho, pagkatapos ay nawalan ka ng trabaho, kapatid. Kaya nangyari yun ay sinusubukan ng ating Panginoon yung pasensya mo at tinitingnan kung ikaw ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Ang lahat ng bagay, hindi yung purpose, kapatid. Amen po ba? Amen. Mga minamahal. At ang iba't iba pa, marami po minamahal. Kaya po, kapatid, ang purpose ng Panginoon, bakit Kanyang ipinahintulutan ang thorn na ito, ang tinik na ito, kapatid? Number one, upang magkaroon ka ng tinatawag na humility. Pagpapakumbaba, mga minamahal, to prevent pride and self-exaltation. Para mga minamahal, maiwasan mo, kapatid, hallelujah, magkaroon ka ng pride, mga minamahal. Kaya nangyari ang bagay na ito. Gusto ng Diyos, mga minamahal, na tayo po ay palaging magpakumbaba sa Kanya. Na huwag natin, mga minamahal, iasa ang mga bagay sa ating sariling lakas.
Bagkus gusto ng Panginoon, mga minamahal, na palagi po siya ang ating tinatawagan at inaasahan, mga minamahal. Amen? Kaya po kapatid, pinahintulutan yan ng Panginoon yung mga tinig. Kaya po mga minamahal, pumikit ka ng isang segundo, sabihin mo, Lord, sabihin mo, Lord, salamat sa tinig. Ito po ang title ng ating pinag-aaralan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, salamat sa tinig. Dahil mga minamahal, sa tinig na ito, kapatid, ikaw ay natutong magpakumbaba. Dahil sa tinig na ito, kapatid, hinanap mo, mga minamahal, ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa tinig na ito, dati-rati, nagsawa na kaka-invite sa iyo ang mga loved ones mo dahil dumalo, kapatid, sa gaway ng Panginoon, pero ayaw mo. Pero dahil sa trials, kapatid, na yung kinakaharap ng minamahal, hallelujah, ikaw ngayon ay lumapit sa Diyos. Kaya, Lord, salamat sa tinig. Amen! Ano po ang purpose? Dependence on God. Gusto ng ating Panginoon na tayo po ay dumipende sa ating Panginoon. Kasi kapatid, kung wala kang tinig, wala kang pakialam. Amen po ba? Kung wala kang tinig, mga minamahal, okay lang. Pero nung nagkaroon ka ng tinig sa iyong katawan, kapatid, doon mo na-realize na dapat ka na palang lumapit sa Diyos. Bakit kailangan mo pang hikayin ang bagay na yun, mga naman? Bisa may mga taong gano'n, kapatid, kung wala silang nararamdaman, ayaw nilang lumapit sa Diyos. Kung wala silang nararamdaman, kung wala silang problema, ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Pero the moment na meron na silang gano'n, lumalapit na sila sa Panginoon. Kaya po pinahintulutan yan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng bagay ay pinahintulutan ng ating Panginoon. Amen? Amen. At number 3, bakit nagkaroon ka ng tinig? Ano ang layunin ng Diyos? Upang, mag-mature ang ating spiritualidad. Spirituality, maturity. Spiritual maturity. Amen? Na maging mature ng ating spiritual. Minsan mga minamahal, ang isang bata, mga minamahal, kapag siya po'y naglalaro, mga minamahal, sila po'y naglulundagan, naghahabulan, kapatid, ng kanilang kalaro, mga minamahal, hanggat, mga minamahal, kapatid, walang nangyayari sa kanila, hindi sila umiiyak. Tuwang-tuwa sila. Amen po. Pero kapag mga minamahal, tumatakbo yung mga bata, pagkatapos nagtulakan at nauntog, mga minamahal, yung kanyang ulo, ano mangyayari sa bata? Siya po ay iiyak. At sinong ang unang-unang tatawagin po, kapatid, ng batang ito ay ang kanyang nanay. Mga minamahal, minsan may mga Kristiyano gano'n. Kung walang nangyayari sa kanila, kapatid, na mga, sabihin na natin mga trials, walang pakialam. Pero kapatid, kapag nandiyon na, mga mahal, tumatawag na, doon ka tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin nun, mga minamahal, pinahintulutan ng Diyos yung mga trials, mga hardship, kapatid, hallelujah, na nangyayari sa buhay po natin, kapatid, bilang mga tinig sa ating laman, kapatid, upang magkaroon tayo ng mga minamahal ng spiritual maturity. Amen? Gusto ng Diyos na tayo po'y maging matured sa ating pong mga spiritual life. Ayaw ng Diyos na palagi kang bata, kapatid. Kapag ang bata, kapatid, yung sanggol, ano po ba ang palaging itong kinakain? Yung gatas ng ina. Amen po ba? Doon po lumalaki ang bata.
Pero mga minamahal, hindi po pwedeng manatili ang batang yon na isang sanggol na dumudodo sa suso ng kanyang ina, sa guts ng kanyang ina. Bagkus kapatid, ang batang ito ay kinakailangan ding kumain ng mga matitigas na pagkain upang upang mag-grow. Amen po ba? Kaya po kapatid, nung last Sunday, anong sabi ko muna mahal? Kinakailangan magkaroon tayo ng bunga. Hindi pwede mga minamahal na palagi kang bonjing. Amen? Hindi palagi minamahal na palagi kang parang bata sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Umabot na po tayo ng 3 years, 2 years, o yung iba mga 1 year kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede kapatid na palagi mga minamahal, hallelujah, ang ginagawa mo yun ay palagi yun ang iyong ginagawa. Huwag tayong maging stagnant. Amen po ba? Kinakailangan ng Kristiyano ay mag-move forward. Amen po ba? Hindi po yung paatras po ang Kristiyano. Ang Kristiyano, mga minamahal, ito po ay pasulong at hindi po siya paatras. Ibig sabihin, kinakailangan ang mga Kristiyano ay maging matured dahil kapatid, tayo pinapaging banal ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Amen. At ang mga tinig na yan, kapatid, sa ating mga buhay na ating po kinakaharap, kapatid, yan ay pinahintulutan ng Diyos upang tayo ay lalong luminis sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Minsan po naman maging sa amin po mga pag-aaral, kapatid, kayo'y masasaktan. Okay lang po yun ay kayo'y masaktan. Anong gusto nyo mga minamahal? Yung palagi kayo nagbabasa ng PPN Pilar. Mga minamahal, may mga kaya nga, mayroong mga debate minsan sa Biblia, kapatid. Kasi mga minamahal, ang salita ng Diyos ay talagang hindi mo matarok ng iyong human understanding. Ito'y salita ng Diyos. Kasi kung wala kang mga minamahal, guidance ng salita o ng spiritual wisdom galing sa ating Panginoon, ay hindi maintindihan ang salita ng Diyos. Hindi mo maintindihan. Kahit na basahin mo pa yan ng ilang beses, kapatid, hindi mo mauunawaan. Pero ang gawin mo, mga minamahal, bago ka magbasa ng Biblia, ay anong gawin mo? Manalangin ka sa Diyos na ipaunawa yun ng ating Panginoon upang maunawaan mo ang mensahe ng ating Panginoon. Amen? Kaya po kapatid, minsan pinupukto namin kayo sa mga salita ng Diyos. Kasi kung hindi po namin gagawin ito, kapatid, hindi po tayo mag-grow. Amen? Hindi puro gatas ang inyong marinig. Hindi puro sugar-coated candy ang inyong marinig, kapatid. Yung matamis na mga pangangaral, mga wala, palagi inyong marinig dito na kapag kayo naglingkod sa Diyos, mga wala, puro kasaganaan, puro kaginawaan lang ang aming pinapangaral at inyong palagi narinig. Gusto ba ninyo yun, kapatid? Kung yun lang ang inyong palaging narinig, hindi kayo mag-grow. Kung halimbawa, sinasabi namin, kapatid, na ang Diyos, na the moment na kayo'y maglingkod sa ating Panginoon, lumapit kayo, pagkagalingin kayo ng Panginoon. Ang tanong, kung hindi kayo gumaling sa inyong karamdaman, ano sasabihin ninyo ngayon? Hindi pala totoo. Sinasabi ni Brother Elio na kapag nagbigay ka, ikaw ay bibigyan, ikaw ay yayaman. Bakit hindi naman ako yung mayaman? Hindi yung kapatid ang gospel ng Panginoon. Amen? Hindi yung prosperity gospel. Bagkus kapatid, ang gospel ng Panginoon, ito'y may kasama na pagre-rebuke, ito'y may kasamang pagtuwid. Bakit? Upang hindi po tayo manatiling sanggol, mga minamahal. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng spiritual maturity. Amen! Everybody say praise the Lord. At ano po kapatid? Upang magkaroon tayo ng tinatawag identification with Christ. To share Christ's sufferings. Ano po ninyo mga minamahal? Bakit tayo minsan nakaka-encounter ng ganito mga minamahal? Bakit? Para mga minamahal maging kabahagi tayo ng mga sufferings ng ating Panginoon.
Ang mga Kristiyano kapatid, hindi na po tayo lumalakad sa puro rosas. Ang rosas ka, kung naman yung bulaklak, meron doon kapatid kasama ang tinik. Amen po ba? Hindi puro rosas, yung bed of roses kapatid, hindi yun. Meron ka mga minamahal, minsan makapakan na tinik mga minamahal. Sa iyong paglilikusan niya ating Panginoon, hallelujah, hindi po bed of roses ang inyong nilalakaran kapatid, bagkus sa inyo ring paglalakad at paglalakbay sa iyong paglilingkod sa Diyos, makakaapak ka ng mga tinik kapatid, at ang mga tinik na ito kapatid ang siyang magkakaroon kapatid, hallelujah, ng humility, o magiging bunga ay ang humility. Bakit kapatid? Sinabi ko nga wala mahal, kung wala kang tinik, hindi ka man pupunta rito. Kaya, Lord, salamat sa tinik. Palakpakan po natin. Ang asawa mo, hindi kayo magkasundo, yan ay tinik, kapatid. Hindi ba? Kapag nakikita ko ang taong yan, parang tinik siya sa aking lalamunan ng sarili. Ayaw mo nang makita. Amen po ba? Amen. Yung wala ka mga minamahal makain o papakain sa iyong mga anak, yan po ay tinik sa iyong buhay. Ako rin po kapatid ay dumanas po ng tinik. Nagkaroon ako ng spiritual or emotional pain. Bakit po? May mga ibang kapatid tayo dati nangangaral mo naman. Ano nangyari? Kinontra ang tunay na Ebanghelyo. Ngayon, nakakalungkot kapatid. Wala na po sila sa gawain ng Panginoon. Pero imbes na ako'y malubog doon, nagkaroon ako ng tinik. Ang ginawa ko kapatid, naghayo po ako. Pumunta ako ng San Vicente, nangaral po tayo ron. Nagpunta ako ng sitio lahat, nag-aral po ko doon, at nakapagpatay po tayo ng church po doon sa dako ng sitio lahat. Hindi po ninyo ito nakita, pero mas malaki-laki na rin po. Magmula rin itong gandun, medyo malaki-laki na rin po. Pero hindi po natin ito nabubuksan dahil nagkulang po tayo ng mga manggagawa. Mga minamahal, ang sabi nga ni Pablo, mga minamahal, hallelujah, sa aking kahinaan, ako naman ay lumalakas. Kasi mga minamahal, doon po kapatid, sa na-encounter yun ni Pablo, doon po siya lumalakas kapatid. Dahil dito napapatunayan mga minamahal, na ang tao ay walang magagawa. Amen. Na ang tao ay walang magagawa mga minamahal. Nagkaroon po siya ng thorn of the flesh, pero hindi yun inalis ng Panginoon. Hallelujah. Pagkus kapatid, hindi nalugbo sa kabila ng pagkaroon ng thorn of the flesh. Itong si Pablo kapatid, hindi po siya natinang. Pagkus ang kanyang ginawa ay patuloy siyang nangaral ng mga salita ng ating Panginoon. Kung saan ako mahina, ang sabi niya, doon ako malakas. Mga minamahal, sino po ba ang meron din po ito ngayon? Magtaas na kamay. Amen. Handa. Lahat tayo ay mayroong tinik. Maging kami kapatid ay mayroong tinik sa aming mga buhay. Emotional thorns kapatid. Emotional pain. Minsan gusto na po namin tumigil. But the moment na mga minamahal ang Diyos ay merong idinaragdag kapatid na mga kaluluwa, every time na magkaroon tayo ng gawain, yun po kapatid ang siyang nagbibigay lakas sa amin upang kami magpatuloy na magpupuri at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo ang aming lakas, ang Diyos ang ating kaligtas, ang ating kalakasan mga minamahal. Hallelujah. Kaya po kapatid, ang lahat ay dapat magpasalamat, whether ito man ay maganda, ito man ay pangit sa iyong buhay mga minamahal, ito man ay blessing, ito man ay mga pagsubok kapatid, ang lahat ng bagay ay dapat
minamahal, huling talata, kapatid, ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 up to 18, mga minamahal. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Praise the Lord. Magagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang pati. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat ng mga bagay. Maganda man nangyayari sa buhay mo, blessing man ito. Trabaho, binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, salamat sa Diyos. Nawalan ka ng trabaho, salamat sa Panginoon. Amen? Salamat pa rin. Ang sabi ng Biblia, sa lahat po ng mga bagay, in all manner, kapatid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang Amen. Ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito ang kalooban ng Diyos. Meron kang naramdaman ngayon sa katawan mo, kalooban yan ng Diyos. Upang ano? Upang manatili kang mababa sa kanyang harapan, kapatid. Amen po ba? Pinahintulutan ng Diyos. Yung asawa ni Brother Efren, Sister Lenny, kapatid po natin, ngayon nag-under po siya ng dialysis, kapatid. Kung nag-dialysis siya, kalooban yun ng Panginoon. Hindi mo na pwede questionin ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat ng po tayo, meron kanya-kanya, iba-iba na lang klase, kapatid. Ang ating kinakaharap. Pero ang lahat pong ng mga bagay na yan ay kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay dapat ipagpasalamat. Meron pong layunin ang ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Tinig ang iyong asawa sa iyong paglilingkod. Tinig, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod mo, ang mga kapitbahay mo, pinipersecute ka, mga tinig mo yan. Ang asawa mo, kapatid, ng ating mahal na kapatid, hallelujah, ayaw, matay, kapatid. Kapag umahati ng minamahal, parang nagagalit, kapatid. Yan ba'y mga tinig? Pero, kapatid, yan po'y pinahintulutan ng Diyos upang mag-grow ka bilang isang Kristiyano dahil dumadaan ka sa isang hardship ng mga situation at kapag yun ay iyong napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon na minamahal, magkakaroon ngayon ang tinatawag na testimony. Amen? Hindi po yung puro testimony. Meron din pong test. Kaya tinawag testimony, kapatid. Tinest ka, sinubukan ka, mga minamahal, pagkatapos na-overcome mo, bagay na yun, tatayo ka ngayon, kapatid, dito sa harapan. Anong mangyayari? Magkakaroon ka ngayon ng testimony. O kapatid, pagpapato ng Diyos ay buhay na gumagabay sa atin. Amen? And praise the Lord. Sister Marisa, habang nagbibiyahe kahapon, pumutok ang gulong sa harapan pa, kapatid. Buti hindi po sila na-aksidente. Mga minamahal. Bakit ngayon, tumayo po siya rito, nakapagpasalamat po siya. Mga minamahal, kasi pinahintulutan ng Diyos para makapagpasalamat po siya. Amen? Brother Roger, kapatid, noong isang linggo, nagpasalamat po siya kung minamahal, bagamat dumaan po siya sa mga pagsubok, pero alam po niya, kapatid, na pagsubok na yon ay pinahintulutan ng Diyos. Yung turn na yon, nagkinig sa kanya, pinahintulutan ng Diyos upang mga minamahal, tatayo po siya balang araw po dito upang magpasalamat sa Panginoon. Amen.